mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Eto na po, makakasama na ang mga panyera ng bayan, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Live na live po ngayon, Attorney Rina Seco. Okay, magandang gabi sa iyo, panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Maraming salamat sa pagsaklola mo sa akin last Friday. Oo, okay lang. Pagsalo. Siyempre, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kumusta po ang long weekend para sa ating mga kababayan? Dalawang magkasunod yun, panyera. Friday, hindi naman kasi siya week. Oo, dalawa pa kasi the other week. The other week. Ayan, kaya medyo mahaba-haba ang pahinga. Masakit ang mga likuran. At biyahe. At medyo At medyo masakit sa bulsa. Oo, yan naman talaga yun eh. Pero magandang gabi po muna sa mga kababayan natin dyan sa Taiwan. Uy, yung mga FW natin nakasama mga OFWs. At marami dyan mga Pinoy, Attorney Cam, hindi mga OFWs, pero nag-long weekend doon. Ay, talaga ba? Yes. Saan baka ang pinuntahan nyo ba yung ano doon? Yung parang garden na maraming bulaklak? Ay, hindi. Napunta ko na yun long time ago. Talaga? Yung Lifu Village? Hindi. Hindi rin? Saan ba pumunta? Basta iba yung mga napuntahan ko ngayon. Okay. Kami yun kasi yung pinuntahan ng DZRH team noon. Yung Lifu Village, saka yung mga garden doon na napakaraming flowers. Ay, yun naman kasi i-arrange ang company, ito i-arrange personally. Oo. At syempre yung mga batiin ko lang din po yung mga nandyan po sa may Candelaria, Quezon. Magandang gabi po. Si Sir Luding Bunggaling, nagpapabati po ang kanyang anak na si Leo Bunggaling. Magandang gabi po kasi baka talagang dyan. Magaling yan. Bongga na, magaling pa. Bonggaling. Bongga na, magaling pa. Oo, kasi dyan kami magti-team building ng Love Radio tsaka Yes the Best naman. Magandang gabi po sa inyo. And of course, may bagyo ngayon, Attorney Cam. Pero lumabas na yata ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon ay nasa Taiwan na. So, nagkasalisi kami. Oo, hindi kayo nagkita. Kasi nung last week, medyo maulan nga, panyera. At akala nga namin na hindi kami matutuloy sa aming ocular inspection. Pero buti naman nung bandang kinabukasan nagpakita na si Haring Araw. Yan. Sino ang reyna? Ako. Ako muna. Ayan. Anyway, maganda po ang ating tatalakayin tonight, Attorney Cam. Dahil alam niyo po ba, problema po sa ibang bansa ang pagtaas ng mga renta, especially housing rent ito sa Canada, sa mga ibang bansa na nasa US. Kung saan yung mga iba doon wala nang matirhan, nakatira lang sa may sasakyan. O kaya naman ay naging nasa mga homeless, yes. Sa tabing kalye o kaya in Taiwan, nandun sa Central Station, Attorney Cam. It used to be very nice, very clean. Ngayon medyo may amoy na din. Tapos hindi na amoy bread. Amoy na? Baka bread pa rin. Iba na. Pero yung bread na putok, charot. Charot lang. Pero ito nga po, napakaganda kasi ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Rent Control Act. Dahil ang tanong natin, ang topic po natin ngayon ay ilang beses ba pwedeng magtaas ng renta ang mga landlords sa isang taon. Diba? Kayo po ba ay nagre-renta? Dahil alam natin, sobrang traffic na po pag lumabas ka ng Metro Manila, mga nakatira sa Bulacan, sa Cavite, sa Dasmariñas, Imus, sa Bacoor. Imbis na magbiyahe ka ng 3 to 4 hours, isang biyahe lang yun tapos balikan di 8 hours. Yung iba nga, Attorney Cam, dito sa Pasay nagtatrabaho. Taga Quezon City lang, nagre-renta pa dito sa Pasay. Kasi nga po, napaka-traffic dahil hindi rin naman reliable ang ating mass transport system. So, ang ginagawa nila, nagre-renta po dito malapit sa kanilang trabaho. At syempre, pag renta pong pinag-uusapan, medyo gastos yan, Attorney Cam. Kaya masakit sa bulsa. Oo, nire-regulate po ng gobyerno ang pagtaas. No? Of course, ito ay subject sa mga
limitasyon. Meron lang tong coverage. Ay, may no? sinasakupan. Yeah. So, although ito po, ito Attorney Cam, 2009 pa itong batas na ito. And under doon sa batas na iyon, meron lang yearly, meron hanggang ganito, hindi ka pwedeng magtaas. Pero nagkaroon na po ng mga extension covering, no? Nagkaroon ng bagong extension, Attorney Cam, covering yung January 1, 2023 hanggang December 31, 2023. Yan. So yan ang pag-uusapan po natin ngayon. So yung mga gusto pong makinig sa amin o kaya naman po ay gustong i-share ang ating Facebook Live, hanapin nyo lang po kami sa DZRH News Facebook Live, DZRH News Television Facebook Live, at DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Yes. And para po sa lahat ng mga nagtatanong, dahil sunod-sunod po yung mga questions dito, kung totoo ba yung balita tungkol sa pagkamatay ng isa nating kasamahan na hindi ko babanggitin, hindi po namin pwedeng inkumpirma. Antayin po natin ang official statement ng pamilya. Kung totoo man ito o hindi. Yan. Yes. Ayan. At ayan, yung mga nag-aantay rin po nating malakas online promo. Oo, next week, Attorney Cam. Oo, antayin po ninyo. Yay! Ang pagbabalik para po sa lahat po ng mga nakikinig at tumatangkilik sa ating programa. Oh, may malakas man o wala, Attorney Cam. Yes. Kaya naman magandang gabi po kay Aunt May, kay Kenneth Arceo, kay Malcho TV, and of course, marami pang iba, Attorney Cam, yan si Tita Amy Miraflor Garcia, gayon din si Moonbeats at itong si unang-unang viewer natin ngayon, Attorney Cam, sa DZRH Dos Compañeras, si Ma'am Irene Almodovar, dyan sa, ano nga ba lugar yun? Tanay ba kayo, Ma'am Irene? Angono. Rizal. Si Miss Cristina Palma ng Bohol. Ayan, magandang gabi rin po. And Aida Lavapi, and of course, Kenneth Arevalo, and Tita Amy Miraflor Garcia. Yun. Ayan, simulan na natin ang ating maiksihang diskusyon tungkol po sa renta. Dos Compañeras. Renta. Alam mo dito, pag sinabing renta, nako akala nila meron ka ng kakayahan na, nagrerenta sa mga condominiums. Iba naman yun mga mahal yun pag nagrerenta to sa apartment, medyo mura-mura. At saka meron pong mga renta ng bed space lang, di ba, Panyera? Oo, yes. Lalong-lalo na, Attorney Cam, sa mga estudyante. Yes. Kasi nag-bed space ako, dyan sa TAF, Panyera. Nung ako'y nag-aaral pa ng law school, mura lang talaga kapag estudyante. Ay, tsaka mukha kong college student. Charot! Kaya, hindi ko sinabing tatrabaho ko, nag-aaral po ako. Ayan. Pag sinabi po nating lease contract, again, ito po ay rental agreement po, na nag-specify ng karapatan ng tenant na tumira dun sa property. At syempre, ang karapatan din po ng may-ari na ma-retain ang kanyang ownership. Ito po ay basically the rights and obligations ng parehong partido. Kasama na dito, of course, yung term, yung magkano, gaano katagal, other terms and conditions. At pag sinabi pong lease agreement, ito po ay personal in nature. At sa batas po, di ba, ito po ay nagte-take effect only between parties, sa mga assigns and heirs nila. At except na lang po, may mga certain lease agreement na hindi maaaring tumalima dun sa sinasabi ng batas. Yan. Kasi syempre pinoprotektahan din po natin yung mga kababayan natin na kaliitan ng sweldo at nagre-rent sa mga maliliit na apartment. Kaya nga po kung sinasabi, kung nandun kayo sa presyo ng inyong agreement or yung covered ng price, rental rate, yung inyong agreement, hindi po pwedeng, to 20% increase tayo every year. May mga restrictions po na inihayag doon sa batas mismo. Ito yung kagandahan, kapag mga ganitong mga usapin, at yung mga kababayan natin ay nasa punto na kung saan minsan oo ka na lang kapag may mga provision ng rental na hindi mo naman naintindihan. Sige, pirma ka lang ng pirma. Yung pala, naisulat doon na kada 3 months may increase. Dahil ito naman, Attorney Cam, ay dictated ng may-ari ng property. Basically, kontrolado niya kung ano yung mga terms and conditions na gusto niyang nakasaad doon at sila yung naghahanda nito. Although hindi naman po yung problema unless of course merong violation dun sa rent control.
Mhm. Yan. At pag sinabi rin po nating lease agreement, meron din tayong tinatawag na sublease. Yan, pag-uusapan din po natin. Uy, pwede bang magrenta ako ng 2 bedrooms pero yung isang bedroom ipaparent ko din. Ayan, Depende ganyan. po sa inyong agreement. Ayan. But generally, kung wala kayong agreement, walang na-mention sa kasunduan, hindi ninyo maaaring ipasublease. Ibig sabihin, hindi kayo maaaring kumuha ng tenant. Mhm. Ayan yung iba kasi. At magiging violation po ito at the ground, considered ground for termination of your contract. For eviction. Yung mga panyera yung mga iba kasi sabi nila, hindi pinsan ko po. Tika mag-anak ko po yan. Pero kaya nga, Attorney Cam, pero kapag ganito pala. nire-register ang mga nakatira. Correct. Ayan. At para ma-change ito, kailangan ng pruweba na ito nga sinabi mong kamag-anak o kamag-anak mo nga. Ayan. So marami pa tayong pag-uusapan. Batiin lang muna natin yung mga nakatutok sa atin ngayon na walang sawang nakikinig at nanonood. Nasabi ba natin yung DZRH TV 4K live stream? Ay, hindi pa. So magandang gabi po sa lahat mga nanonood, nakikinig sa atin sa DZRH 4K TV 4K live stream at mga nanonood sa atin sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Kay Mystico Funtabella, magandang gabi po. Ivy Gutierrez ng Tayog Pangasinan. Ganon din po kay Red Claudio. Ayan. At si Virgilio Vertulfo. Ang ganda ng pangalan. Magandang gabi din po kay Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi Madam, kay Mami Belen Rivera and Ria Anarna and Emmanuel Talyada and Boyax Orsal. Ngayon din sa mga mangingisda natin dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Kumusta na po ba ang paglalayag? Hindi na ba habagat ngayon? Kasi pag habagat, Attorney Cam, may warning, bawal munang mangisda o malaot. Sa Tornino Lauay Sr. and Eduardo Narvaez, magandang gabi po. Kenneth Arceo, magandang gabi rin po. Ayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, feel free to share our program tonight. Yes. Silipin ko lang yung DK na Dos Compañeras. Meron ka ba dyan? Yung binasa ko. Okay, ayan. Nabate rin natin yung mga DZRH. Mamaya yung iba pang mga magpapabate. Ang ating text line po sa mga gusto pong mag-text sa atin, 0919-282-6485. By the way, ang tinatalakay ho natin covers only yung mga residential units. And if you are renting, kayo ho ay nagre-renta ng lagpas ng 10,000. Ay, lagpas 10,000. Kapag lagpas ng 10,000 ay maaari pong hindi kayo saklawin ng batas na ito. Yan. Kaya tingnan nyo po pag sinabi, ay rent po dito 10,500. Tumawad ka, ay, pwede 10K na lang. Para pasok sa rent control. Kaya, magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo, Attorney Campo. Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. At ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang Dos Compañeras. Kapiling pa rin po kasama ninyo Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Nagpapakita na daw, Attorney Cam, si Oo nga Ginoong Jose Marichan. Sabi ni Odette Oxales, huwag muna ngayon. Kasi this week na, papasok na po ang Bear Month. Excited na tayo dyan, Panyera. Hanggang 31st ang August. Ayan. But anyway, magandang gabi po sa inyo. Yung pong mga questions ninyo about hindi po namin, antayin po natin, ikalang po natin ang pamilya. Ayan. So, pinag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa renta. Ayan, lease agreement. At yung sinasako po ng Rent Control Act in the Philippines, yung tinatawag natin na RA 9653. At ito po yung nagpoprotekta sa mga nangungupahan po kapag doon medyo, sa mura lang. Kapag hindi po reasonable yung increase ng renta. At ano po ba yung guidelines ng pagpapaalis sa mga tenant na hindi nakakabayad. Ayun. Again, unang-una ang pinaka-critical po dito, ang ito pong batas na ito, ang sinasakop lamang po nito ay yung merong housing coverage na 10,000 pababa sa NCR, Panyera, at 5,000 sa probinsya. Pero alam mo, Attorney Cam, dapat po siguro i-adjust na ninyo yung amount nito kasi hindi na siya applicable ngayon, Attorney Cam. Yan. May mga kakilala ako na mga estudyante nagre-rent ng condo pero grupo sila 17,000, 18,000, 20,000 mga estudyante po ito. So nagsama-sama lang sila para makatipid-tipid
mahirap din ho kasi na napakarami mo rin kasama. Ayan. Lalo yung mga dyan po sa may kahabaan po ng U-Belt. May mga estudyante po dyan dahil may mga review centers dyan, may mga schools po dyan. At totoo po yan kasi yung kapitbahay namin, ang kasama niya, 4 sila. At sa 17,000 yung kanilang nire-rent sa condominium. Tsaka kaya yung DHSUD, adjust nyo na po itong amount na ito. Itaas nyo na po. Itaas nyo na po kasi hindi na to applicable. 2009 pa po ang pinagbabatayan ninyo. 2023 na po ngayon. At saka hindi lang yan, Panyera. Sa mga probinsya, meron na po dyan mga rental na apartment ay 6,000, 8,000 hanggang 10,000. Dapat i-cover nito 10,000 sa probinsya tapos 20,000 sa urban areas. Tapos lalo sa NCR. Ay, baka nakikinig po yung mga congressman natin ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Kay lang ang pangalan ni yung taga HSAC, pero hindi siya hindi siya kasi sa DHSAC. So, yung sa HSAC attorney cam, sila kasi yung parang nag-a-adjudicate yung pag may kaso-kaso na. Anyway, so magandang gabi po sa inyo. Baka naman po pwedeng i-review po ninyo ito. Kasi attorney cam, bagong renew lang nito. No? Sabi po kasi sa batas, ito cover nito mula ganitong taon hanggang ganito. Pero nagkaroon ng mga extension dahil nga po dumaan tayo sa pandemya at kailangan pa rin ng i-control kahit papaano para hindi naman po yung abot impyerno ang pagtataas sa presyo ng mga landlord, yung mga may-ari ng pinauupahan. Ayan, at syempre, yung sa katanungan natin na ilang beses ba pwede magtaas ng renta ang landlords, no? Ay kapag ganito po, ayon po sa Rent Control Act, ay yung mga nagpaparenta ng bed space, boarding house, dorms, yung mga rooms sa mga estudyante, kailangan po maaari lang kayo magtaas ng once a year. Once a year. Isang beses taon lang. Pero attorney cam, pag hindi ito yung mga estudyante attorney cam, once a year or kung halimbawa kalahating taon lang ang kontrata. Pag bago na yung tenant niyo, pwede kayong mag-increase. Yes. Pero subject pa din. Depende sa amount. No? 2%, 7%, or 11%. Tama ba ako? Oo, kasi po sinasabi ni Panyera, yung monthly rent, maximum rent increase po kapag halimbawa po ay 4,999 pababa, 2%. Once a year. Pag 5,000 to 8,999, 7%. At pag 9,000 to 10,000, 11%. Provided na dapat po occupied po ng same tenant. Oo. Yun. Pero sabi nga po namin, hindi na po ito practical. Oo. Kailangan na talaga actually, i-adjust. Attorney Cam, tama lang din. Ito yung mga porsyento. Okay lang yan. Pero dapat po, i-adjust na ninyo yung coverage nito. Kasi na ito, Attorney Cam, masyado ng luma. No? Ayusin niyo po ito, pakiusap. Oo, yung mga nakinig sa ating mga congressman. Baka naman po, Ayan. At yung pinag-uusapan din po natin dito, yung mga nangongolekta ng monthly, advance? Oo, yan. Tsaka, yung pong advance rental ay one equivalent to 1 month lang po. At saka yung deposit. Good for 2 months lang. Oo. And tsaka dapat ito yung deposit talaga din sa... Deposit, oo. At yung interest, would you believe, nakasaad po sa batas, although hindi natin naging practice, Yung interest po dun sa deposit, kasi hindi dapat ito ginagastos sa attorney cam, ibinabalik po kasama yung deposit doon sa sa tenant, no? Kaya Carly Acela na nagrerenta ng condo, yung porsyento nun dapat, yung interest nun ay dapat na ibabalik sa'yo kapag lumipat ka na. At yung mga kababayan natin na nagrerenta diyan, no? Sino ba yung mga kaklase natin dito. Kaso nga lang yung increase na yan, pag dineposit mo sa bangko, ay napakaliit lang. Yun nga lang. Pero at least, diba, may pambili ka pa ng candy. Candy talaga. At syempre, yung mga landlord, gusto rin namin i-remind sa inyo na maaari naman po ninyong magamit, yung deposit. Halimbawa po, yung tenant ay hindi nakabayad o kaya hindi po nabayaran yung mga utility bills o kaya po nasira yung mga gamit, kasi may mga iba po na nagpaparenta na semi-furnished, may fully furnished, tas may inventory kung nasa good condition. Take note lang din po yung ordinary wear and tear, hindi po dapat ito ikinakarga sa inyo. Yes. So, pag-usapan naman natin din yung sublease na kanina sinabi natin. Ayan. Paano po kung halimbawa nag-decide ka na 2 bedrooms
tapos isa lang gagamitin mo. Pwede mo bang isublease yung kabilang bedroom? Kasama dapat ito sa inyong naging kasunduan. Otherwise, hindi mo pwedeng isublease, no? Maaring i-terminate ang kontrata for violation of your contract. Kasi mismo, default attorney cam is that bawal. Yes. No? Maliban na lang kung meron kayong kasunduan. At mapapatunayan mo na meron kayong kasunduan kung nandoon sa kontrata mismo. Ayan. Tsaka, kung halimbawa po, nagsublease nang hindi niya alam, bound pa rin siya dun sa inyong agreement. Oh, yeah. So, sabihin niya, hindi naman ako yung bound dyan. Wala naman ako kasama sa kontrata. Ayan. So, kailan binabayaran? First 5 days of the month. No? Unless, of course, you have a different agreement in your contract. Ayan. At yung katanungan na kailan ba pwedeng ma-evict? Ayan. Ang inyong mga tenant under sa Rent Control Act. Ay, unang-una, binanggit mo na, attorney ka, yun pong isasublease nyo na walang pahintulot. Wala kasing problema kung mayroong pahintulot or nandun sa inyong kasunduan. Pero kung wala po kayong pahintulot or wala pong hindi ninyo ipinaalam at walang pagpayag ang inyong landlord, ay maari, or ang lessor, ay maari po kayong i-terminate ang inyong kontrata and of course, mai-evict kayo. Ayan. So, subleasing. Number 2, yung mga tinatawag natin na overdue rental payments. No? Hindi ka nagbabayad ng renta 3 months na. Nako, maaari ka na rin ma-evict. Yes. Meron namang pagkakataon, attorney Cam, gigipitin ka ng landlord. Sasabihin sa'yo, ay ayoko na, para lang umalis ka na, para makapag-increase siya. Dahil nga, siyempre, once a year lang dapat. Kailangan. Ay dapat umalis na ito para may gustong interesado. Mas mahal ang offer. O, diba? Gigipitin, ayaw tanggapin ang bayad mo, pinagtataguan ka. Pwede po ninyo itong i-consign sa korte, no? At magbabayad ka, of course. Yes. Ito naman, kasama rin po sa maaaring maging dahilan para kayo ay maalis, o mapaalis, no? Kapag halimbawa kailangan ng gamitin ng owner yung kanyang property, kasi halimbawa meron siyang kamag-anak, anak na darating galing ibang bansa, no, na kailangan i-occupy yung property. Ayan, in such case, syempre yung mga tenant po natin, maaari po kayong mapaalis pag nag-expire na po yung contract. Yes, of course, dapat ay merong prior notice din, attorney. Ayan. By the way, merong question, automatic po ba na nare-renew yung contract? Usually po ito nakalagay doon sa inyong kontrata, no? Na itong kontrata na ito ay maaring nakalagay doon is not automatically renewed. Or maari din naman is automatically renewed, no? Unless, no, the lessee or the lessor is given a 30-day notice, no, na hindi na niya i-renew. So pagkabasahin po ninyo ang inyong kontrata. Kapag halimbawa sinabi naman po sa inyo na teka, kailangan muna, alis ka muna kasi merong necessary repairs, ano, nagagawin dito, importante ito. At hindi na to medyo matitirahan kapag ito ay inayos namin. Maaring maging dangerous para sa inyo, risky. So, kayo po yung mapapalis, pero dapat kayo po ang priority. Kapag na-open na po yung unit sa ano. Saka, attorney Cam, kapag kayong umalis kayo, gagamitin na, pero hindi naman ginamit, yung pala ipaparenta sa iba. Nako! No? Mali po yun. Dapat po kayo pa rin ang i-restore, no, doon sa inyo yung lease. Ayan. At eto, no, halimbawa naman po, papaano kung merong dumating, nagkatok, no? Sabi, knock-knock, ay, kailangan nyo na po umalis na, nabili na po namin yung property. Pwede po ba yun? Yan. I-honor po dapat kahit ng bagong owner, bagong may-ari. Oo, na kayo po ay kailangan ganito ang expiration. Kaya po yung mga bumibili ng property, i-check nyo po, no? Oo, yes. Due diligence. Tsaka, attorney Cam, halimbawa namatay na yung kakontrata ninyo, yung may-ari. Tapos ito ay minana na ng anak o minana ng apo o kung sino mang Poncio Palato, no? Yun pong lease agreement ninyo ay nananatili. Obligado po yung bagong may-ari na igalang ang naging kasunduan. Yan. Habang hindi pa ito nag-i-expire. Yun. Ayan. May tanong dito.
paano po yung mga rent-to-own units? Kasama po ba sa Rent Control Act? Ayan. Sige, discuss mo, Attorney Cam. Interesting yan. Oo, and the answer is, hindi po. Hindi siya kasama. Hindi po kino-cover po ng Rent Control Act yung mga usapin na, rent-to-own na lang to, ha? Kasi, Attorney Cam, usually mas malaki ang halaga nito. Yes. At ang pinangangalagaan nito ay ito yung mga tenants, yung mga nagre-renta. Kung rent-to-own, iba pong usapin yan, ibang batas po ang sasaklaw sa inyo. Yes. Pwede ito, Attorney Cam, yung sa buying in installment. Ayan, ibang usapin po yun. Ayan. Kasama rin po na hindi kasama sa ating pag-uusapan yung Rent Control Act. Ano po? Yung mga nagrerenta sa mga commercial spaces, mga motels and hotels. Yan. So, hindi po kayo kasama. Wag po kayong maghingi ng karapatan na, walang increase dito. By the way, kung lagpas po ng 10,000, kung nandito kayo sa NCR, lagpas po ng 10,000 ang inyong renta, no? Hindi po kayo saklaw nito. Kung 11,000, tapos sabi nyo, mag-i-increase yearly, 15%. Isusumbong kita, violation ng Rent Control Act. Hindi po, no? Wala po kayong recourse because hindi po yan saklaw nitong Rent Control Act. Pinangangalagaan po ng batas na ito yung mga less privileged, no? Hindi kasing palad ni Attorney Cam. At kasing palad ng aking panyera. So, malaki po ang palad ko. Literal pala yun. At saka yung mga yung mga kababayan po natin na pumapasok into agreement na hindi po kasado sa Rent Control Act. You always read your provisions. Kailangan maunawaan po ito para alam nyo din po ang inyong karapatan. Pag meron po kayo hindi naunawaan, i-clarify po ninyo. Ipabasa po ninyo sa medyo maalam. Lalo na may mga law students na marurunong ng magbasa ng kontrata. Sabi rito, bakit kaya wala pong promo sa mga rent? One month promo? Si Kenneth ba yan? Kenneth Arceo, Villarosa Arceo. Wala pong promo. Si Berting, Attorney Cam. Sa hotel lang may promo po, tsaka sa motel. Si Berting, Attorney Cam. And of course, magandang gabi sa iyo, Gael. Si Berting, mayang gabi yung mga attorney. Si, Iking, nagprenda sa iyang balay. Dito sa Ilaya, dito sa iyahang amigo. Bilag usa ka tuig. Nagparenta ng isa sa kanyang friend ang isang taon, no? Pero hindi pa ayaw ipalukat sa iyang giprendahan. Hindi pala inirenta, no? Tawag doon mortgage pala itong sinasabi niya. Tungod kay milapsa na kini sa ilang gitagal. Okay, ang sinasabi niya, sinangla ayaw nang ipatubos. Okay. Dahil lagpas na daw sa period. Pwede pa rin po kasi hanggat hindi pa po na-foreclose. In fact, even if na-foreclose na po, no, meron pa kayong tinatawag na redemption period na 1 taon. No? Hanggat hindi pa po na-foreclose, di may karapatan po kayo na ilukat, no? Tubusin. Ilukat. Sa amin kasi ang ilukat, ibukas. Lukaton ng property. Sa amin, iba pala yun. No? Anong salita yan? Lukat. Bisaya. Cebuano. May karapatan pa po kayo. Nananatili po ang inyong karapatan. In fact, Attorney Cam, halimbawa po ay ayaw talagang pumayag, i-consign po ninyo sa court. No? Magkaroon po kayo ng tender of payment. No? So, yung buong halaga, i-deposit po ninyo sa korte. Yes. Ano po ang mga penalties kung halimbawa yung landlord po ay nag-violate ng mga provision sa Rent Control Act? Yan, yung mga nag-i-increase po ng twice a year o kaya naman po grabe, yung sinasabi 2% lang pag less than 4,900. 15% pala. 15% pala. Isang beses nga lang nag-increase, 15% naman. So bawal din po yun. Sinasabi po ng batas, no, maaari po silang magmulta ng not less than 25,000 but not more than 50,000. At may kulong po ito, ha? Not less than 1 month and 1 day at saka po not more than 6 months. Yun. So medyo yung mga nagpaparenta, alagaan nyo po itong Rent Control Act. Kasi Attorney Cam, alalahanin nyo. Yes, alalahanin. By the way, kapag ka po kayo ay landlord, no, or landlady, at hindi nakakabayad, wag po ninyong ipapadlock, ha? O kaya wag po ninyong kukunin ang TV, ang ref, no, na sapilitan. Dahil maaari po kayong managot, no, yung sapilitang pagguha ninyo bilang itong ibabayad, no? Ito po ay grave coercion na matatawag. Ayan.
mag-ingat po dahil sa halip na kayo ang may karapatan, baka kayo pang makulong. Kasi kasong sibil lang po ito, yung pagpapatanggal o pagpaniningil at o pagpapaalis, pagpahawa sa inyong tenant. Pero itong criminal po ito, yung grave coercion. Ayan. Sabi naman dito, ako po ay nagrenta ng parking space aking kaibigan pero nalaman ko na hindi po pala ang aking kaibigan ang may-ari. May authority ba Siya rin po pala ay lessor. Ayan. Valid po ba na i-lease yung property sa akin? Siya po pala ay lessee. Ayan. Kahit na hindi po siya ang may-ari ng property. Sabing ganun. Check nyo po, no? Baka naman po meron silang special power of attorney. o kaya meron din silang kaya ay merong stipulation. sublease agreement, diba? So, wala namang problema yun. Yes, oo. Yun. Okay. Sino po ba dapat nagbabayad ng amilyar sa panahon ng kontrata? Syempre yung may-ari. No? Yung pong may-ari. But of course, Attorney Cam, may-ari ito maging subject sa agreement. But generally, Attorney Cam, ang nagbabayad nito ay may-ari. How about Homeowners Association dues? No? Yung mahal-mahal. Para ka na rin nagre-renta. Grabe yung association sa mga condominium. Hindi ko talaga mawari. Dahil sa mga, pag kayo po yung nag-home association sa mga, yung subdivision, napakamura. Pero sa mga condominium, yung parking space lang. 7,000, 8,000, 10,000 ang Homeowners Association dues. Hindi pa kasama ang kuryente, hindi pa kasama ang tubig. At kung anik-anik pa. Usually pag ganyan, dapat po talaga yung may-ari. Pero kung halimbawa na sa inyong agreement na kayo na po ang magbabayad nun, sa inyo na pong obligasyon yun, so yung lessee na po ang magbabayad. Ito naman question ni Tita Sita Arevalo. Kung merong 1-year contract, pero 3 months more, 3 months non-payment ng rental, pwede na paalisin nyo na po. Kasi na po yan, no? Yes. By the way, kapag ka po kayo nagpaparenta, tulong na lang din naman, Attorney Cam, kasi ito naman, may mga balasubas na nagre-renta. Merong balasubas naman na nagpaparenta. So, may mga balasubas na nagpaparenta, may balasubas na nagre-renta. Common ito, no? Kapag ka po kayo, bilang protection, kung kayo po ang nagpaparenta, pwede po ninyong gawin na isama po sa stipulation na kapag ka hindi ka nakabayad, ay i-subject nyo sa clearance, no? Hindi pwedeng i-take out ang ibang mga properties, no? Kapag ka hindi pa nakakaabag, kasi aalis, di ba? Tatakas. Hindi pwedeng i-take out ang property, no? Ilabas. Subject, of course, ito sa clearance. Or, no? Na merong mag-constitute na kayo ng special power of attorney, authorizing kasi kinuha nyo na lang, hinold nyo na lang din, no? Ipa-i-inventory po ninyo ito. Kasama yung taga-barangay. Tapos may special power of attorney na ito ay isubasta para i-apply naman doon po sa inyong sa pagkakautang sa inyo. Kasama po yan sa pwede ninyong gawin. Yes. By the way, protection naman, Attorney Cam, ng nagre-renta. May nakalagay doon na deposit at na deposit, no? Halimbawa, nagrenta ka ng 3,000 pa lang ang renta. Pagkatapos umangat na, naging 3,300 kasi nag-renew kayo, no? Yun pong hindi po magbabayad ulit ng 3,300. Dadagdagan nyo pa lang para umabot dun sa kung ano yung inyong kasunduan na. So kung meron na kayong deposit na 3,000, naging 3,300 na ang inyong renta. Of course, that's too much, no? Ibig sabihin po, 300 na lang ang idadagdag ninyo para umabot sa 3,300. Hindi yung magbibigay ka ng panibagong 3,300. Yun. Malinaw po yan, ha. Marami pang mga katanungan ng aming sasagutin sa pagbabalik po ng Dos Compañeras. Meron kang kasi may question dito, Attorney Cam. Pabitin. Papabitinin natin. Paano po yung more than 30 years na po kami na sa tinitirahan namin? Ay namatay na po ang original na may-ari. Wala na po kaming kontrata kasi hindi na din po nakasanayan ng may-ari na magpa-pirma ng kontrata. If ever po ba, pwede kami paalisin ang anak ng may-ari or increasean kami ng times 3 ng rent kasi ang baba daw po ng renta namin sa ngayon. Mabait po kasi yung original na may-ari. Ayan. Common na problema. Totoo ito, yan. Attorney. Kasi merong mga iba na dahil kaibigan, hanggang yung renta nila, parang panikopong-kopo. Oo. Parang Nancy Madrona lang at Alejandro Madrona lang. Kaya mamaya sagutin natin yan sa pagbabalik ng Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Kasama pa rin kapiling Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. And of course, Attorney Rina Sec Abet at the same time yung si
cooking mama. At tabayanan po ang sagot sa questions niya. Babalik po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po, Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladaming Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Oy, pinag-uusapan natin yung tungkol po sa mga renta. Ayan. So may question tayo bago tayo mag-pause for commercial, Panyera. Before we pause for commercial, meron po tayong question mula kay Cooking Mama. Cooking Mama! Masarap ka bang magluto, Mama? Paano po, Attorney, more than 30 years na po kami sa tinitirahan, namatay na po ang original na may-ari. Wala na po kaming kontrata. Kasi di naman din po nakasanay na may-ari ang pagpapapirma ng kontrata. If ever po ba, pwede kaming paalisin ng anak ng may-ari. O increasean kami ng times 3 ng rent. Kasi ang baba daw po ng rent namin. Mabait po kasi ang original na may-ari. Actually, Attorney Cam, kapag ka ikaw ay nagbabayad on a yearly basis, no, ang presumption, kahit wala kayong kontrata, is yearly. Kung bayad mo ay monthly, the presumption is monthly. So, after 1 month, pwede kang paalisan upon 1 month notice. Yan. So, pwedeng i-terminate agad. Kung weekly ang bayad mo, abay, weekly. Delikado. Ngayon, ito kasi wala na. Paano ka ba nagbabayad? Pangalawa, ang pwede kayong paalisin basta ikaw ay merong prior notice. Pangatlo, yung sa question mo, times 3 ng rent. Magkano po ba yung renta ninyo? Pangalawa, kung ito ay covered pa nun, Attorney Cam, kahit pa mababa at tingin nila or tingin niya ay hindi reasonable yung renta dahil sobrang tagal na, pininayaan na lang, hindi pa rin po mag-a-apply. No? Hindi pa rin po maaring times 3. Mag-a-apply pa rin po yung batas, yung restriction na 2, 7, 11%. Depende po sa kung magkano ang renta ninyo. So, yun lang po ang danger, no? Kapag halimbawa nag-expire na po at tapos na yung yearly na pagbabayad ninyo at kayo pa binigyan ng notice. Oo. Dapat ma-observe lang yung notice. No? Kasi para po, kayo ay paalisin. Hindi porkit namatay na po yung may-ari, yung pa rin po ang masusunod. Yung kahilingan niya. Kasi dahil ito pong property na to ay iba na ang nagmamay-ari. Pero dapat din sumunod sa proseso. Yes. Hindi kayo pwedeng basta alisin nang walang notice. Ayan. May question din dito. Kami po ng mga magkakatrabaho kong workmates ay matagal na pong nagre-renta since 2015. 7,000 per month po. Nagulat na lang po kami kasi po 2 beses po nagtaas this year. From 7K, naging 7,500, tapos naging 8,500. Dito po yan sa NCR. Pwede 1,000? Po ba yun na ilang beses magtaas sa isang taon? Ayan. So sa question mo na una na pwede po bang ilang beses magtaas sa isang taon, hindi pwedeng twice. So dapat isang beses lang. So as to the increase, no, dapat po ay ito po ang maximum ay 7%, no? Pasok po kayo dun sa yung 8,000, tama ba yun? 8,999. Ayan. Hanapin ko lang, mahina sa math. Yun, Attorney Cam, 8,999. 7%. So hindi siya 11%. Kasi pag limang pas po doon, 11%. So, ang 7% po ng 7,000 ay, kung na nagkakamali, 490. Huwag mo kong Ayan, 490 yan. So, yung 7,500, medyo 10 piso lang yung tinaas. So, sabihin nyo, dapat po 7%. Kung gusto nyo ilaban, yung 10 piso, sige, ilaban natin, 7,490. Pero yung 8,500 na pangalawang taas, unjust po yun, unreasonable. Tsaka po. Yung every year, Attorney Cam. In a year? Twice a year. Twice a year. Mali po yun. Yes. Okay. May question dito, Attorney Cam. Halimbawa po, may improvement sa property. Yun po ba dapat bayaran ng owner sa tenant bago umalis si tenant? Ayan. So, kaya nga, ganito, Attorney Cam, usually, may stipulation sa inyong kontrata. Kung merong express prohibition para paglalagay, ano bang klaseng improvement ito? Is this ornamental? No? Is this necessary? Is this useful? No? Nagmamatter po kung anong klase yan. Pero kung kayo po ay builder in good faith, tapos ito ay useful, nag-increase ang value ng property, Attorney Cam, maaring dapat ito ay i-reimburse sa inyo. Of course, kailangan ma-establish nyo, ganito po ang aming na-incur dito ng mga expenses. Pero kung ito ay ipinagbabawal, pagkatapos ay pinilit pa rin ninyo at ito naman ay ornamental, ang sasabihin sa inyo,
tanggalin nyo na lang po yan. Kung hindi, hindi po namin yan i-reimburse sa inyo. Basta walang damage sa property kapag tinanggal ninyo. Yan. Yun po yung nag-govern. May question dito. At sige, ikaw muna, Attorney Cam. Tapos after that, sasagutin ko yung question ni Kenneth Villarosa Arceo tungkol doon naman sa farmland. Ito naman si Cyber Tito, sabi niya, paano po kung good payer ka naman? Pero dahil sa away mag-asawa, bigla kang pinalis. Valid po ba yun? Nabatripan sa iyo yung asawa eh. Hindi po yun basis, wala po yun sa batas. Wala po yun. Lalo't meron po kayong kontrata. Hindi po pwede. Kailangan pong igalang po. Kaya importante din po na may kontrata kayo kasi protected din kayo. Baka naman kasi nagpapaalis sa'yo yung asawa. Baka naman kasi may something. Charot. Kaya naman, Attorney Cam, yung asawa mo mismo ang nagpapaalis sa'yo. Ibang usapin po. Iba po yun. Yung question naman, Attorney Cam, ni Kenneth Arceo, parang pareho din sa farm land rental ng co-op, hindi increase ng farm land rental ng co-op. Okay. Governing yung mga lupa po, especially if it's tenanted. Ibig sabihin kasi dati, Attorney Cam, meron tayong tenancy agreement. Tinanggal na po ito in the 1960s, no? Yan. Ganun na po ako katandaan. Wala pa. Late na po. Hindi naman ako ganun katanda, pero malapit-lapit doon. Anyway. So, in the 60s, sinanggal na po yan. Ang sabi po ng batas, leasehold. Dati kasi, Attorney Cam, porsyento. Tercera. Alam mo yon? Hindi pa niya. 30%. At hahatiin sa tatlo. No? Yun yung mapupunta sa isa, sa may-ari, yung 1/3. No? Ngayon naman po, nagkaroon ng agreement, 25%. Pero ang sinasabi po ng batas, wala na itong tenancy agreement. Ang tinatawag na ngayon ay leasehold agreement. Ano yung leasehold agreement? Yung leasehold agreement kapag may tenant ang isang farmland, no? Ang babayaran hindi siya yung porsyento na lang, share na lang, walang ganon. O kung magkano ang kinita o porsyento nun. Sinasabi po, magbabayad ng equivalent to not more than 25% noong kinikita ng farm. So, ibig sabihin po, not more than 25%. No? Anong basehan nito? Yung average na kinikita ng farm in, if I'm not mistaken, in 3 years. So, yung average. Ayun. Ano yung trend? Tercera. Not more than 25%. Okay. Now, pag paalisin ka naman, hindi ka basta-basta pwedeng mapaalis. Kasi meron din tayong tinatawag na land security of land tenure. No? So, ibig sabihin, hindi ka maaaring mapaalis basta-basta hanggat yung property ay devoted pa doon sa pagsasaka at the same time hanggat wala kang violation naman. Yan. Yes. Kung may issue kayo, pupunta kayo sa DARAB, PARAB o RARAB. Alam mo kung ibig sabihin na? Department of Agrarian Education Board. Yes. Ito na. Ako po ay gusto sanang mag-rent dito po sa may Summer in Caloocan. Kasi po hinihingan po ako ng 3 months advance. Yung 6,000 po na rent, pag times 3 po yun, 18,000 para sa 3 months advance. Pwede po ba akong tumawad? Sa unang-una, so bawal po yung 3 months advance. Pero i-double check nyo kasi baka ang hiningi po sa inyo 1 month advance tsaka 2 months deposit. Kasi yun po yung pinapayagan ng batas. Now, kung sa question na pagtawad, nasa usapan po ninyo yan. Kung gusto mong tumawad, gamitin niyo, use your charm. With pleasing personality. Pumayag naman po. Bola. Ayan, pwede po yun. Ayan, yes. Oo. Ayan. Ayan. Next question, Attorney. Magandang gabi, since wala na tayong masyadong oras, magandang gabi po muna si Marcelo M. dyan sa Masbate City. Gayon din yung mga iba pang nanonood sa atin. And first, advance happy birthday ating Ate Ching Elag na magbe-birthday on September 6. At magandang gabi kay hindi updated yung aking Facebook, Attorney Cam. Ikaw nga ang magbasa. Oo nga. Magandang gabi po again kay Boss Luding dyan sa may Candelaria, Quezon. Ganon din po kay Nanay Connie Vista ng Virac, Catanduanes. Tintina ng Bohol. At si Nanay Vita at Papa Will, batiin ko na din. Si Bobet Soleta ay pinsan ko, Attorney Cam, nanonood sa atin. Si Aleli Bernabe Coronel, sabi niya, ano po ang dapat namin gawin kung sakaling ibebenta na ang property? Papayag po kaya ang buyer kung may umuupa? Ayan. Depende po sa inyong pag-uusap. Pero yung pong buyer,
ay obligado po siya na i-honor o irespeto ang inyong kasunduan. By the way, kung ito po ay property na like yung sa agricultural property, Attorney Cam, no? Ay may tinatawag po nating right of preemption or right of first refusal. Ibig sabihin, kailangan nyo munang i-offer sa kanila ang property at yun po ay valid yung offer for 180 days, no? At kung i-exercise na yun, wala po kayong magagawa. At kung hindi naman po ninyo sila ino-notify, ay maari pong i-redeem noong tenant yung property mula sa pinagbilhan. Binibigyan po sila ng 180 days din. At hindi rin po malilipat sa pangalan ng buyer ang property kung hindi po na-notify, walang proof, no, na na-notify niya itong tenant at hindi niya in-avail yung kanyang karapatan, yung right of first refusal or right of preemption. Yun. Magandang gabi po, Marcelo M. na taga Masbate City at Mario de Guzman. Magandang gabi po. Yun, wala na tayong oras, Panyera. First to buy. Tama po ako, Ma'am Grace, first to buy. Ibig sabihin kayo muna ang o-offeran bago ang iba. Yun. Yes. Bibigyan kayo ng option. Bakit daw hindi ka naririnig sa hukumang pantahanan? Ay kasi akin po yung yung hukumang pantahanan. Iba po yung kay Attorney Cam. Kanya-kanya po kami. Ayun. Hanapin nyo na lang po ko sa TikTok. Yes. Flor de Lisa, Capis Ginto, magandang gabi po sa inyo. Hill Ocampo, gayon din si Taran Del Mundo and Chef Elwin, si Ellie Jovel Donna Falco dyan sa Capis, and of course maraming iba. At syempre, wala tayo tomorrow, yung Dos Compañeras. Pero Thursday, babalik po ang Dos Compañera. Same time, same station. Kasama pa rin po, may babating ka pa, Panyera? Si Ate Lily Barada, and of course, happy belated birthday kay John Lawrence Baradi, Icon Elag, and of course, M. Elag. Nakasama niyo po ang mga Panyera ng Bayan, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Tuloy-tuloy sa pagbabalità. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo. Filipino. Filipino. Pa. Oo nga. Bye-bye. Bye everyone. Dos Compañeras.